Tapat ang pag-ibig, siya ang patnubay. Sa lahat ng mga taong sumusunod sa utos at ipanya, siya yung sumusbaybay. O the Almighty King, help us thy name to sing, help us to praise. Father, O glorious, O victorious, come and reign over us, ancient of days. Jesus our Lord, arise, scatter our enemies, and make them fall. Let thine almighty hand our sure defense be made. Souls of the distant, Lord, hear our call. Come thou incarnate Word, in on thy mighty sword, our prayer attend. Come and thy people bless, and give thy word success. Spirit of holiness, on us descend. Holy Comforter, thy sacred witness word, in this glad dawn, thou almighty art, thou ruling every heart, and in us depart, Spirit of God. To thee, great one in three, eternal praises be, as evermore. Thy sovereign majesty may we in glory sing, and to eternity love and adore. Manalangin tayo po. Lord, salamat po kay malagong abak na mitipon-tipon kami nga anak mo. Kining kaya kang banal sanktuaryo para taos po suming ibiye ing kaya kaming matas sa kapuryan at kapasalamatan kaya ka. Salamat Lord, king iganagana kareng blessing sa pagkalumok ing bawat metong kaya kami. Dalangin ko Lord, ing panimunan mo ing bawat metong kaya kami, lalo na ing kaya nga nakagamitan ngayon ing kayabakan. Nawa Lord, ing bawat metong kaya kami, matagkil puso at panandam, kareng bawat salita at kaya kaming damdaman. Dalangin ko Lord, ing mabless kami at dening amanong kaya kaming damdaman. Deti tatakalaking puso at isip mi, at deti Lord agamit mo ila king aldoldo ang pangibiyabia. Pasabay Lord, ing Holy Spirit mo, yang maglibutad kaya kami ngayon ng kaurasan, kabang misusundo ing kaya kaming kasuyban. Itingan po yung kanakong panalangin, kilagyo ng Jesus. Amen. Ayan po, good morning po. Muntatamo po karening mapila na kapabaluan. So, atin pong tingnan ang mga mananalang, ang mga announcements, ayan. So, sa after po ng ating pananambahan, ay meron po tayong Church Conference. Ayan po. Tapos po, mamayang hapon, 4 p.m. ay mayroon pong joint fellowship ang mga young adults. Yan. So sa Sunday po, meron po tayong revival Sunday at paninvite tayo po ini karang katamong pamilya, karang katamong kapatid.
uling ini po ing metong gawain na ning Dios ban bibalik dalangin tamong ma-revive ing katamong kasalpantayanan. Then ken pong March 10 ang kakatamo pong A25 pa mo. Ayan. So, then, nanyang kasunod? Yan, March 10 po, at itamo pong anniversary Sunday. Ayan, everybody's birthday. So, ito pong kakatamo pong celebration king kakatamong anniversary. Thanksgiving service. Then, ken pong March 17, WSCS Sunday. Ken pong Sunday, atin pong joint fellowship mo din. Dahil kaya babay na ng pong kilalakinan ng kakatang iglesia. So, dito po rin announcements, tamo. Okay po, ala na pong, ayan, then pong kakatamo pong yung financial updates. Pakicheck yun na lang mo po nung ating kayo pong question kung lang yung kakatamong treasurer. Okay po. Next. Next. Okay po, bago po natin i-greet ang mga nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan, sama po natin sa panalangin si Reynald Calma, Montaya po, Korea bukas. So, panalangin tayo po. Yabe tayo po kanina ang prayer. Yan, happy birthday po. Kareni po mag-celebrate yung karelang birthday. Ayan po, ngayon doong iti, mag-celebrate siya yung birthday ni Angelica Esguera, John Lloyd Cuevas, May Ann Consultado, then 20, Laila Dizon, Rowena Gomez, Elijah Lucas Calma, Elisha Briel Calma, Ken pong 21, Catriela Pineda, 22, Richard Lester Liwanag, 24, Janina Henson, Princess Rian Santa Rita, and Jillian Thea Paras. So, pagkantatala po, happy birthday! Birthday to you, happy birthday. Pagpalang abak ng Ginoo kaya katamungan. Good morning po! Ayan, good morning po. So, agkatanda kayo pong talakad. Ang yaning kaya bahan. Sabi na po king 2 Corinthians chapter 6 verse 10, although saddened, we are always glad. We seem poor, but we make many people rich. We seem to have nothing, yet we really possesses everything. Kuminsan nakala da po rin aliwang tao po na alang-alata mo. Pero in katutuan na po yan, we are filled with so much of everything. Kasi kahit sasabihan da po na salat tamo king pera, pero balo ko po na mayaman tamo po king kasalpantayanan. Sabi na po king kanta, open the eyes of my heart, Lord. So this song, may this song be our prayer as we seek enlightenment this length season po. And akit tayo itang laguna nitang light na Lord na mag-shine ka rin balang metong kakatawo. Kaya naman po ngayon, sabi-sabi tamo pong magpuri na ipalakpak tala po rin kakatamong gamat para makapamita mo pong kamurin king kakatamong Ginoo. Let us lift the name of our Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you.
see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Sing, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. High and lifted up, shining in the light of your glory. Oh, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, 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 we cry holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. Holy, 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 we cry holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. Holy, 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 we cry holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. We cry holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. Ayan, tunay po na sana king kahatamong biya, we always want to seek the Lord, and we always want to seek for enlightenment karing kahatamo pong kasalpantayanan. Minsan po karing biya tamo mag-hope tamo na akit daring aliwang tao. Datang ega ng mga santing nga bagay na kahatamong gagawan. We wait and we hope na sana po akit da at i-praise da katamo para karing kahatamong kapurian, king kahatamong Ginoo. Or sasabihan da po na seeking validation. Pero sabi na po King Psalms chapter 51 verse 10, likhain mo ako ng isang malinis na puso at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. This Lent season, may we all have a heart that is so genuine and that is so willing to let God take control of our life and let God cleanse us. Sabi na po kang kanta, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. May we all have something to let go and let God control that thing na nilet go tamo po. And may we always have something to sacrifice and compromise in order for us na maging tugmala po tayong plano na ning Ginoo para kay katamo. Something that we will wholeheartedly accept and do to glorify and praise the Lord. Let us all have a heart that is genuine. Sabi-sabi tayo po kanta yung pusong dalisan.
Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Let us all ask God and seek God today. Lord, give me a heart that is so genuine and that is so willing to take you. Willing, Lord, to let go. Kahit ang bagay na alakan mong control and let you, Lord, control it. Isang pusong tapat, O Panginoon. Isang pusong dalisay na patuloy na magpupuri sa'yo. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa po kanta tayong chorus na ning song. And buong puso tayo pong panamdaman na, Lord, dinan mo humeto nga puso. Na handang lugod kaya kagino ka rin bawat aldonibe. Isang pusong Tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri
Patuloy po kaming lumalapit sa iyo, aming Diyos, na ang nais namin ay magbigay kapurihan, pasasalamat sa iyong mabiyayang buhay na ipinagkaloob sa amin. Patuloy po kami, Panginoon Diyos, na nagpapahayag ng aming pananambahan sa pamagitan ng pagsama-sama namin ngayon, upang sa aming pagdulog sa pamagitan ng panalangin, hindi lang namin ito nailapit sa iyo. Higit pa rito, Panginoon Diyos, kami nagtitiwalang sasamahan mo kami. Hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan. Narito po sila, Panginoong Diyos, ang iyong mga anak. Samantalang nakaupo, nakapikit, nananalangin. Kasama ng mga kapatiran namin na nasa kanilang tahanan. Kapatiran, Panginoon Diyos, na nasa kanilang trabaho, nasa ibang bansa. Isang diwa, isang espiritu. Kami po ay dumudulog sa iyo upang ilapit ang mga kahilingan ng bawat isa. Kahilingan, Panginoong Diyos, para sa aming pamilya, para sa aming mga pangangailangan, para sa bawat sandali ng aming buhay ay patuloy naming makita at matagpuan, Panginoong Diyos, ang inyong kadakilaan, ang inyong biyayang nagbibigay sa lahat ng aming mga pangangailangan. At patuloy din kami, Panginoon Diyos, nagpapakumbaba sa iyo upang ang bawat dalangin ng inyong mga anak sa kanilang trabaho, sa kanilang suliranin, sa kanyang mga hamon na kinakaharap, bigyan mo po kami, Panginoon Diyos, ng tatag. Bigyan mo po kami, Panginoon Diyos, ng tapang na kaharapin ito, upang anumang maging resulta nito, Panginoon Diyos, naniniwala kami, may mabuting patutunguhan ang bawat pinahihintulot po ninyong pangyayari sa buhay namin. Linisin mo po, Panginoon Diyos, ang aming puso't isipan, kagaya ng aming inawit. Isang pusong wagas, isang pusong dalisay, na ang aming nilalapit sa iyo, upang malaya kaming makapagsalita, Panginoon Diyos, sa pamamagitan ng panalangin. Siya, Panginoon Diyos, na may nararamdaman sa kanyang katawan. Siya, Panginoon Diyos, na narito ngayon, na nasa kanyang tahanan, nasa trabaho, nasa ibang bansa, na nagpapahirap sa sakit. Iabot po ninyo, Panginoon Diyos, ang inyong mapagpalang kamay upang hibuhos sa kanya, Panginoon Diyos, ipagkaloob sa kanya ang kagalingan na kailangan niya, Panginoon. Siya, Panginoon Diyos, na nagsa-celebrate ng kanyang birthday. Tanggapin mo po, Panginoon Diyos, ang kanyang pasasalamat. Siya na mayroong inilalapit sa iyo na kaibigan, kapatid, asawa, na mayroong kinakaharap. Panginoon, pakinggan mo po ang kanyang tinig. At dinadalangin namin, Panginoon Diyos, ang kapatid na Reynald Calma, na ipapahintulot mo, Panginoon Diyos, na siya makarating sa ibang bansa. Ingatan mo siya at pagpalain, lalong higit, Panginoon Diyos, na magkaroon ng magandang resulta ang kanyang swab test. Dalangin ko, Panginoon Diyos, ang iglesyang ito, ang iglesyang itinayo ninyo, ang iglesyang walang ibang batas kundi pagmamahal, pagpapatawad at pagkakaisa. Ingatan mo po, Panginoon Diyos, ang bawat pinili mong tagapanguna mula sa mga worship team. Sa lahat, Panginoon Diyos, kasama ang council, lalong higit, Panginoon, dinudulog namin ang church conference na kung saan ang taunang
pag-uulat at pagbibigay, Panginoon Diyos, ng mga panukala ay makapagbigay ng kapurihan sa iyo. Dalangin ko rin, Panginoon Diyos, ang community, ang San Vicente. Pagpalain mo po siya, Panginoon Diyos, kasama ng mga leaders ng mga council at kagaya din, Panginoon Diyos, kasama din ng bansa na kung saan kami nakatira. Pagpalain mo po, Panginoon Diyos, ang bawat isa ngayon. Samahan mo kami. Maranasan ka namin at makita namin ang iyong kaluwalhatian. At ang lahat ng ito, Panginoon Diyos, naniniwala kaming tatanggapin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. In hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from a world of care and bids me at my Father's throne, make all my wants and wishes known. In seasons of distress and griefs, my soul has hoped and found relief, and of escape the tempter's snare by thy return, sweet hour of prayer.
Blessed morning po. Ito po, mag-share ko po, alin na siguro itang maging karanasan ko buong camp. Uling keraklan po kasi kareng youth, share din na. So, ito po, ing kako mo po, itang nanong abalo ko kayong kilub na ning apatayal doon na paamag camp. Actually po, before camp, ating po kasing CILT na ginapan kayo ng church. Tapos, ating aduang lesson ka rin na tinatak ako mag-umpisa kanita. Ito pong session 1 and session 2, which is itang pagtanawat pasasalamat. Ito po, maging thankful ko muna may katuki ko ketang camp kasi mas I appreciate ko laretang gawa ng Lord ka ako. Alina mo po siguro alatakit ang team na pasasalamat pero ito po, magpasalamat ko rin uling mas ikit kay itang grace ng Lord at detang blessings na bibigyan na ako. Although, ito po, di mo naman itang blessings na tatanggapan ko pag masaya ako makanta. Pero ito pong blessings na atatanggap ko pag ating kong problema. Uring ating ko rin po nga babalo ka rito. Ito, dakal po salamat at ito mo. To God be the glory. God's morning po kaya taman. Buri ko pong i-share in making lesson and impact na po ng CI kanako. Atin pong metong a session na mag-strike at tinatak po talaga yung utak ko. In session 2 po na ini is about ya po yung pagpapasalamat. Sabi na po king verse, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Thessalonians chapter 5, verse 18. Anyang muna kaya pong basan in verse ini, dahil na pong realizations tinatak yung utak ko. Kasi po, minsan po, eta mo po makakapagpasalamat ka ring blessing sa kakwata mo. And minsan naman po, akakalimutan mo pong magpasalamat. After kayo pong aunawa ang verse ini, aisip ko po na, dapat po pala, alimo po laging positive in pagpasalamatan tao po. Dapat po pala, kahit negative po, magpasalamat tao po. Kasi po, ang Ginoo po, susubukan na tao po, and susubukan na po yung paniniwala tao po kayo, and maniwala ko din po na behind all those struggles po, atin niya pong masanting aplano yung ginukiatam. Metong pa pong maging lesson kanako is, ita pong trust walk. Mika realization ko po na, sundan tayo mo po yung dalan na sinadya na po ng para kaya katamo. Kasi po, minsan po, mapapressure tayo po aring gagawan tayo po everyday. Minsan po, akakalimwan niya pong tukyan ing pat, agyawa na pong Lord para kaya katamo. So, I encourage you all po na eliye po pe-pressure ing sarili yo and tokyan tayo mo po ing pat agyawa na po ning Ginoo para kay atam. God bless us all po. Ayan, good morning po. Ayan, so kalupad na po rin alwang youth na may testimony na niyang milabasan a Sunday. At yung ko po kingarapan niyo para mag-share kung makanano yung maging malugod din kaya katamang king kanakong biye. At kalupad na po rin may testimony na youth, metong po ka rin mag-strike kanako na lesson kay anyang CI may isitang pagtanaw. 2 Chronicles chapter 15 verse 7, but as for you, be strong and do not give up, for your work will be rewarded. Apin po yung life verse ko. And gana-gana po mi sabi-sabi king karing responsibilities king schools, king bale, and king gawain king church. At in times na minsan mag-doubt ko king sarili ko, pero Lord patuloy na sustain na ako. Kaya naman karing bagay na agagawa ko, maniwala kayo po. Alwaya ko ito, uling Lord ngan po ito. Kaya ngan pong bagay na balo yun na
Gawa ko karing achievements ko, alwa po ya ko ita, uling work na pong ilord ita. Makanitaya po kagaling ang ginuta mo, na God's still working even when we don't see it and when we don't feel it. King kaya katamong biya is atin tamong pagdala ng storm or challenges. Full of storm, but alin na ibig sabihin nita is alin na mag-exist Lord king kaya katamong biya. Nung siguro intendyan tayo po talaga yung kaya katamong kapagalan at pagdalanan, yung kaya we will able to see more of God's faithfulness. At once na ikitamo ito, madali na mo kaya katamo na magtiwala at magtiwala kang Lord at agyuta ng isurrender kaya. Kaya naman, dahil King C.I. Pepper realize na kako na magbalik tanaw, so through this, I can able to recognize who we are grateful for. Pagtanaw ka ring may labasan a years, pagtanaw kung makanano na akong sinusting Lord, and pagtanaw how good and grateful God is through Jesus Christ. Dahil King C.I. may galwangan pong perspective ko karing alwang bagay, na mabiyasa tamo pong magpasalamat, alimo karing mga lagong pigkalob ng Lord, King kaya katamo, nun magpasalamat tamo pa rin, kahit King kasakitan ng biyata mo. Kaya naman, metong rin po karing pagpasalamatan ko is ring family ko, uling alida po pikay mo at kako na mag-grow ko spiritually. Si Kristo higit sa lahat. Talakad tamo po, King pangabasa ng banal na kasulatan, mayakit niya po, King Mark chapter 1, verses 9 to 15. Ang pagbautismo kay Jesus. Nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazaret sa Galilea at siya'y binautismohan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang kalangitan at bumaba sa kanyang espiritu na tulad ng isang kalapati. Narinig niya ang isang tinig na mula sa langit at nagsabing, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Pagkatapos, sa kapangyarihan ng espiritu, si Jesus ay pumunta sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw at dooy tinukso siya ni Satanas. Doon ay may mababangis na hayop, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Nang ibinalanggo na si Juan, si Jesus ay nagpunta sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita mula sa Diyos. Sinabi niya, "Dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan. Paniwalaan na ninyo ang magandang balita." May panwanan tampo ka rin naman nung may basa. More about Jesus, more
Jesus, thank you po. Maging mabuti kaming bata at magbigay ligaya sa aming mga magulang. Jesus, nagpapasalamat kami sa biyayang ipinagkaloob mo sa aming simbahan. Sana po magpatuloy mo kaming gabayan sa paglilingkod at pagpapalaganap ng magandang boses na ipinagkaloob nyo sa amin. Ngayon po, thank you po sa blessing. I-guide niyo po kami sa araw-araw naming ginagawa. In Jesus' name we pray. Amen. Puso kaming nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinabalik lamang namin. Daptan tayong pamanahin. Nararapat lamang at matuwid na ikaw ay aming purihin. Ikaw ay aming pasalamatan o aming Diyos sa pamagitan ng mga handog na patuloy po ninyong binubuhos, pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Upang ipahayag din naman namin, Panginoon Diyos, ang isang pasasalamat. Minarapat po namin ibalik namin ito at inihahandog sa inyo. Hinihiling ko naman, Panginoon Diyos, na pagpalain po ninyo ang mga handog na ito at sila na nagkaloob
patuloy mo pong ibuhos ang masaganang pagpapala sa pangalan ni Jesus. Amen.
Yan po, good morning po. Good morning po muli. Okay po, bayo po sabla, i-recognize tayo po yung presensya ng kapatid Mr. Philip Gorospe. Welcome back po. At kaya katamo po District Superintendent, kaya po ka rin. I-recognize tayo po yung presensya, no? Ang po kayang anak. Okay, sige po. Sa ating pong pagpapatuloy, sa umagang ito, tayo po ay nagsiselebrate ng unang linggo ng Kwaresma, first Sunday of Lent. Ang Panginoon po ay lumikha out of chaos. Sabihin, nung likhahin niya ang mundo sa isang pagkakataon na pag-aaral, ay lumikha ang Diyos mula sa isang magulong mundo. Isang magulong wala kang makikitang kaayusan. Kaya kung babasahin po natin yung Genesis chapter 1, yung creation story, sa kanyang pagpapaliwanag kung anong itsura ng mundo, ay talaga namang hindi mo maintindihan sapagkat chaos, magulo. Dahil dito, ang Diyos ay pumaroon upang ilagay niya sa tama ang bawat nilikha. Ang liwanag ay hiniwalay niya sa dilim. Ang mga nabubuhay sa tubig ay dinala niya sa tubig. Ang nabubuhay sa himpapawid ay dinala sa himpapawid. At ganito ang ating pagsiselebrate ngayon. Noong nakaraang 7 linggo na ang lumipas, ang reading natin ay Mark din, chapter 1, na kung saan ay baptism. Tapos ngayon, after 7 Sundays, bumalik ulit with different emphasis. Bagong pananaw at bagong season. Kasi noong nakaraang binasa natin to is about manifestation of God. Pero ngayon, ang layunin ng ating versikulo ay sacrifice ng ating Panginoon, ang unang linggo ng kanyang pagpapakita ng pagmamahal at sakripisyo sa mundo. In order for us to get into order. Ayan. Upang dalhin tayo mula sa magulong kaisipan, sa magulong mundo, tungo sa isang matuwid at maayos na pamumuhay. Yun po yung layunin niya. Ang Panginoon ay bumababa, ang Panginoon ay nagpapakita upang dalhin ang isang bagay, ang isang nililang doon sa kanyang tamang pagkilos. Kaya, pansinin po natin, ang tema po ng ating pagbubulayan ay pinamagatan nating Get Things in Order. Lahat tayo ay mamumuhay sana doon sa ating function bilang tao. Kaya ita pong katuangan ko, potang magwala itang aso, mangawong yang bandang galingal do, 2:00. Migising yung mimimuayo. Kanya na naman ng aso ngayon, kakawong yang kakawong. O makibat na yung manining katuangan ko. Banga na, lalo kang makasdan kapag yung aso ngayon, meg-meow-meow yan. Kasi mag-function niya kitang pamaging aso, no? Pag mag-function ka kitang pamaging tao mo, nag-i-start ka na doon sa pagiging sa tamang kinalalagyan mo. Get things in order. Kaya dito po,
Sa Mark chapter 1 verse 9, ay emphasis niya is Lent. Ano po? A period of penitence and fasting. Bakit kaya penitence and fasting? Siguro, dahil pag nag-fasting ka, babalik doon sa original fasting in food intake. Babalik sa original function ng ating katawan kapag nirelease natin lahat ang toxic sa katawan natin. Ano lang yan, scientific studies. Pero in biblical teaching, fasting is all about getting into order with God. Ano po? Kaya, pag sinabi nating Lent is a 40-day season of preparation for Easter. Bibilangin mo simula noong Wednesday hanggang sa darating na Easter Sunday, 40 days yun. So yun ang preparation natin kung paano natin sasalubungin ang Jesus na muling nabuhay para sa isang buhay na ganap. Ayan, yun ang ibig sabihin ng Lent. Hanggang doon sa pasok tayo doon sa 7 last words. Kaya, tapos, pag sinabi nating Lent, an opportunity for the people of God to rededicate themselves to hearing and responding to Jesus' call to repent. Ito pala yung message ngayon ng Lent, ng Kwaresma. Naka-violet tayo. Ibig sabihin, kapahayagan niya na we are celebrating Lent. Kigakatamo pumbye. Kaya din siguro rin kapatatamong Katoliko at ilangaw sa na recollection because they rededicate themselves to God. Ngayon, kung paano mangyari ito, ang sabi dito sa ating text, mayroon siyang tinatawag na pagbabautismo ng ating Panginoon. Kaya, yung una, upang dalhin natin ang isang bagay, maging ang iyong sarili, maging ang aking sarili, ang bawat isa sa atin sa isang buhay na in order, let us first a moment of grace. Tingnan po natin, ano ba kaya ito? Anong connection nito? Kasi, moment of grace is baptismal connection. Pag sinabi natin baptismal connection, ito yung pagtanggap, ito yung affirmation of God sa acceptance, yung acceptance ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kahit na ikaw at ako ay makasalanan at hindi man karapat-dapat para sa Diyos, at ang kanyang biyaya'y ganap upang tayong lahat ay tanggapin. And yon ang tinawag nating a moment of grace. Nagsisimula yung tinatawag nating buhay in order, life in order, kapag naranasan natin ang biyaya ng Diyos. Kaya nung may nagtanong sa akin, ang sabi niya, Pastor, bakit kung ang baptism ay pagpapatawad ng kasalanan, ba't nagpabautismo si Jesus? Nagkasala po ba siya? Hindi nag-aalis ng kasalanan ng baptism. Inuulit ko po sa inyo to. Ang baptism is an affirmation ng pagtanggap ng Diyos sa atin, kahit nang ikaw ay makasalanan pa. Kaya, ang baptism is a baptism of grace. Lahat tayo, mararanasan natin to. Kaya tingnan po natin, nang panahong yon, dumating si Jesus mula sa Nazareth, Galilea, at siya'y binautismo ni Juan sa Hilog Jordan. Tingyan. At madami pa pong nagpabautismo dyan. Lahat yun ay pinabautismo, ibig sabihin nun, lahat ay tanggap. Ibig sabihin, yan ang grasyang umaapaw ng Diyos sa atin. Kahit ikay makasalanan,
kahit ano pang klaseng pagkatao ka, tanggap ka ng Panginoon. Yan po ang grace. Okay po. Pangalawa, yung faith journey natin involves a moment of grace. After po natin maranasan yung biyaya ng Diyos, biyaya niyang nagpapatawad, biyaya niyang nagliligtas, doon pa lang magsisimula ang isang faith journey ng isang nananampalataya sa Panginoon. Kaya, sabi niya, after baptism, pinapakita dito ng Panginoon, siya'y umahon sa tubig, nakita niyang bumukas ang kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu tulad ng kalapati. Inaanyayahan tayo sa isang buhay. Kumusta po yung faith journey natin? Tayo po ba ay nakatuon doon sa layunin ng Diyos na dalhin tayo in order? Kaya, dito po sa tekstong ito, makikita natin, ang biyaya ng Diyos sa pamagitan ng affirmation ay mayroon tayong karanasang maaring hindi nating makalimutan at ang karanasan na yon ay ang pagsisimula ng iyong misyon, pagsisimula ng iyong journey, pagsisimula ng iyong pananampalataya. Marahil, sabi ko nga sa mga Bible study, pakilala ng mamu, pakilala ng apumin, kasalpantayanan. Pero may gumpisayan, anyang tinggap may Kristo kimbiye mo. Makanano yang may buklat ng kayaryanan ng Diyos. Aranasan may ing Diyos Igpa, Diyos Anak, at ing Diyos Espiritu Santo kimbiye mo. Kaya, nagsisimula na ang in order sa buhay natin kapag nararanasan na natin yung sanctifying grace. Pinaulit-ulit po ito sa ating pagbubulay sapagkat ang sanctifying grace ay patuloy na kumikilos sa ating buhay. Lagi tayong dinadala doon sa order. Kapag sinabi natin sanctifying grace, ibig sabihin, merong ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Kinikilala natin ang ating kamalian. Yun ang sanctifying grace. Kapag meron kang ginawang mali, kinikilala mo yon. At hindi mo lang kinikilala yon, inihingan mo ng tawad sa Diyos. Yun po yung sanctifying grace. Kapag ginawa mo yung dating bagay na ginagawa mo noon, na okay lang sa'yo. Tapos ginawa mo ngayon at nakokonsensya ka na. Kumikilos na ang gawain ng Diyos na magpapabanal sa atin. Pero kung ginagawa mo na noon, ginagawa mo pa ngayon, wala pa rin epekto sa buhay mo, yun pa rin at alam mo namang mali, tuloy-tuloy mong ginagawa, hindi ko alam kung sanctifying grace yun. Ang sanctifying grace po, kapatid, yung bagay na natututo kang magpakumbaba sa iyong kamalian. Natututo kang kinikilala ang mga pagkakamali na kahit kailan hindi mo justify ang iyong sarili, kaya ka lang ginawa yun, kaya lang nangyari yun. Hindi ganon. Lumapit tayo sa Diyos pag mali sa harapan ng Diyos. Yun ang tinatawag nating sanctifying grace. Yung nananatiling biyayang nagpapabanal ng Diyos sa buhay natin, paglabas natin sa simbahang ito. Paglabas natin sa apat na sulok na simbahang ito, kikilos ang Diyos sa atin. Sa isang buhay na nagpapabanal. Marahil hindi tayo perpekto sapagkat ang katotohanan, ginagawa tayong perpekto ng Panginoon kapag nagkamali ka at pagkatapos mong magkamali ay kinukorek mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng paglapit sa Diyos. Kaya sabi po dito, pag sinabi nating sanctifying grace, instead of trying to be holy, start acknowledging that you are holy in Christ Jesus. Ang tawag dito, kapag trying hard ka na maging banal, ang tawag sa iyo, banal-banalan. Saan makakarating ang mga taong nagbabanal-banalan? Sa langit-langitan. Hindi yon. Ang pananaw ng kabanalan ay yung ating pananampalataya sa Diyos
na kiniklaim natin yon because we have trust, sabi niya, sa Diyos. At hindi ka nagtatrying hard to become holy, kundi nagmamanifest ang buhay ng isang taong pinabanal ng Diyos. Yan po yata yung pagharap natin sa Kwaresma. Yan po yata yung pag-uumpisa pa lamang ng isang buhay na nais natin ilagay doon sa tamang kinalalagyan. Get things into order. A moment of grace. Ganyan po kapag mahal ang Diyos. Hindi tayo inihingan na maging banal tayo sapagkat imposible po iyon. Ang ginawa ng Diyos, ginawa tayong banal dahil sa ating pagtitiwala sa Diyos. At ang ginawang banal ng Diyos ay nagpamanifest sa kanyang buhay. Nakikita, napapatunayan sa kanyang pamumuhay. Kaya po, yan po yung tinatawag nating a moment of grace. Makita natin ang biyayang nagpapatawad ng Diyos na ganap sa atin. Nakikita natin, kapatid, ang biyayang nagliligtas ng Diyos at nararanasan natin ang biyayang nagpapabanal sa buhay natin upang magsimula tayo sa isang buhay na tinatawag nating nasa tamang order. Ano po? Kaya, if you want to get things in order, experiencing a moment of grace. Moment of grace with Jesus, with God. Pangalawa po, makita natin ang isang tao o tayo na gusto natin ilagay natin ang buhay natin sa under ng biyaya ng Diyos, hindi tayo exempted dun sa tinatawag nating testing. Kaya, sinabi po dyan sa teksto, after niyang maranasan, after niyang pinakita ng Diyos, doon sa pamagitan ng ating Panginoong Yesukristo, yung baptism, ano pong nangyari? Pagkatapos dinala agad ng Espiritu sa ilang si Jesus, nanatili siya roon ng 40 araw at doon tinuksyo siya ni Satanas. Doon ay may mabangis na hayop, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Kakaiba itong Marcos. Pagdating natin kay Matthew, ipinakita dito yung senaryo kung paano tinukso si Jesus. Pero dito wala. Ang sinabi lang, dinala siya ng Espiritu sa ilang at doon tinukso siya ni Satanas. So, dito po natin maintindihan na sa lahat ng test, yung biyaya ng Diyos ay sapat at ganap sa atin upang dalhin tayo doon sa tama. At habang hindi natin mararanasan yung grace ng Diyos, yung testing sa atin ay nagiging bad thing. Kaya dito po, sabi dyan, review lang po ito. Anong pagkakaiba ng test sa temptation? Ito po kasi, dalawa po yung naranasan ni Jesus Christ sa ilang Test and temptation. Sabi po dyan, pag sinabi nating tests or trials, are situations used by God to change our heart, our character, our behavior via negative situations in life. Yun pala yun, sabi ng mangangaral, trials, ginagamit ng Diyos para baguhin yung ating puso. Kaya, makikita natin, meron na po akong nabasa dun sa mga verse dun sa daan yan. Mapapansin nyo, pag may mga verse sa mga bahay ng mga member, mapalad kayo kapag dadaan kayo sa mga pagsubok. Sabi, may mga ganun sa Santiago yun nabasa ko yun. Pero, ibig sabihin yata, yung test, yung trial situation used by God to change our heart. Dadalhin talaga tayo ng pananampalataya natin sa mga trial sa buhay upang baguhin
ang ating puso sa isang kakaibang pananaw. Dadalhin tayo ng biyaya ng Diyos sa isang trials upang mayroong babaguhing karakter na hindi karapat-dapat sa atin for us to get into order. Mayroong babaguhing behavior sa atin. Yun pala yung ibig sabihin ng trials. Yun pala yung ibig sabihin ng test. Kaya po tapong mag-exam na rin anak yun, labay nyo po retan result na rin test da. Mata, baloy, okay, ni kamay na, panag-aralan may ni. Yapin po imburi na sabihan ng test ito. Imburi na po sabihan ng test ay napapakit na bobo ka. Papakit natin ka pang bahay dapat gawan. Po makanyan. Kaya, temptation attempt to magnify the sinful desires of our flesh. Pagkakaiba niyan, yung temptation, attempt, nag-a-attempt siya. Ibig sabihin, wala pa siya, papunta pa lang siya, to magnify, upang tingnan natin ang kasalanan ay okay lang. Yun po yung temptation. Pero, sabi diyan, temptation is desire to engage in short-term urges for enjoyment that threatens long-term goals. Long-term goals, sabi niya. Ito po, lagi ko pong binabanggit to, ang kasalanan daw ay parang masarap na pagkain na habang ninunguya mo siya, nag-e-enjoy ka. Kapag nilunok mo, maghintay ka na lang sa epekto niya. Di pumataan eh. Ito rin, ang temptation kapag natempt ka sa isang oras, pero pag sisisihin mo na nga bang buhay, magkaka-epekto sa iyong pagkatao. Pero yung trials, hindi. Tinuturo kang baguhin ang puso, tinuturuan kang baguhin ang behavior, tinuturuan tayong baguhin ang ating pag-uugali. Pero yung temptation, kapag natempt ka, isang oras, maaring habang buhay na magkakaroon ng batik sa iyong puso't pagkatao. Kaya, sabi diyan, remember, testing is not a sign of weakness. Yung sinabi ko kanina, kung nag-exam ang anak mo at sa'y bumagsak, hindi ibig sabihin bobo siya. Ibig sabihin, meron pa siyang kakayanan na matuto. A sign of weakness, but an opportunity for growth. It's during these times that our faith is refined and our testimonies are formed. Ayun pala, kaya pala meron tayong testimony, kasi meron tayong test. Sa madalit salita, ang trials, ang test, hinaharap, pakyarapan niya, gugulutan. Ating temptation, pakyarapan, harapan, gugulutan niya. May baligtad niya, kaya katamo na, gugulutan tayong trials, pero harapan tayong mga yan. Baligtaran tayo po. Dapat, then trials, then challenges can be, let us face our challenge, let us face our trials. At bawunan tayo, I can do all things through Christ who strengthens me. At then naman temptation, tapakan mo siya, durugin mo siya. Muna ko kayambutan. Ibig sabihin, tinatakasan ang tinatawag nating tukso. Kaya, ayusin po natin. Kaya anong sabi dito sa pangalawa, si Jesus Christ, sorry po, hindi siya, baka ang isa pa, sa ating Panginoon, pinakita, dinala siya sa ilang, kasi nais niyang dalhin ang isang sangkatauhan sa tama niyang kinalalagyan. Get into order. Kaya sabi ko, kung dun sa Matthew,
kung natukso si Jesus doon sa manunukso na ginawa niyang tinapay yung bato, baka wala tayo dito. Pero pinakita ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus na nais niyang dalhin ang isang sangkatauhan doon sa tama niyang kinalalagyan. Nagsisimula yan sa grace. Pangalawa, pagharap at pagtalikod. Pagharap sa challenge at pagtalikod sa temptation. Ayan. Pangatlo, in order for us to get into order, let us tawag dito, yung ating buhay ay kilalanin natin ang presensya ng Diyos. The presence of God is here. Paano nga ba ito? Paano mo makikita, mararanasan, and ma-affirm the presence of God is with us? Lagi natin binabanggit yan. Binabanggit natin, Emmanuel, God is with us. But how? Ito kasi sinabi ng ating Panginoon. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos. Pag sinabing malapit na, nung baluga ka, malapit siya itang malapit. Pero para sa atin, ano ba yung malapit sa atin? Paano mo sinusukat yung malapit? Malapit na mo, at yung ipapala ka rin. O lalo na rin ang mag-chat ken. No, Karina ka, where na you? Malapit na mo. At yung papalaki ang banyo, hindi loya pa. Where na you? Dito na mi. O patang kayo, lai papala. Makanano may susukdan ning malapit ang poing malawot. Alam po ninyo, si Jesus Christ kaya, paano niya sinabi, ba't malapit na? Paano niya sinusukat yung malapit? Pag sinabing malapit niya, para sa ating Panginoon, ay nandito na. Ibig sabihin, malapit na para sa ating Panginoon, ay nandyan na, available na. Ang kailangan lamang, sabi ng Panginoon, repent. At talaga namang hindi mo mararanasan ang presence ng Diyos kapag hindi ka natutong nagsisi. Ano sinabi ng Panginoon? Magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat ang kaharian ng Diyos ay malapit na. At ang pagitan lang ng malapit ay ang kasalanan ng tao. Yun lang po yung pagitan Sin, the presence of God. Pagitan lang ng Diyos at ng tao na malapit sa Diyos ay ang kasalanan. Paano mo wawasakin ang kasalanan na yon? Wawasakin mo lang yon kapag nagsisi ka sa iyong mga kasalanan. Hindi po ba? Ganun po yung sinasabi ng Biblia. Sabi ng Panginoon, malapit na. Pero paano nga ba ako magsisisi? Kapag walang remorse, kapag hindi mo kinilalang ang mali ay mali, hindi ka magsisisi, kapatid. Kapag hindi mo kinalala ang isang bagay na hindi tama, na talaga namang hindi tama, ay ka magsisi. Nino pong magsising alang kasalanan? Atin po, anyala kang kasalanan kasi mo kikilala ng kasalanan, yung kamal yan. Pero nung kinilala mo yung kasalanan, yung kaya kang kamal yan, at pikasaman mo yung kasalanan, mabiyasa kang magsisi, mekad kumiyak ka pa kingarapanan ng Diyos. At potang kinyak ka kingarapanan ng Diyos, tinggap mo yung kapatawaranan ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, I will never leave you, nor forsake you. Yan po sinabi niya Pagkatapos naranasan natin yung grace, yung trials at pagpapatuloy ng ating buhay, the presence of God, enjoy and recognize the presence of God by repenting our sins. Yun po sinabi niya, eka mo magsisi. Nune, gulutan. Kasi itang pa magsisi, pwedeng magsisi ka ngayon, pero marap kang pasibayo. Pero itong pa magsisi nga na, gulutan me. Gulutan. Kaya, sabi niya, kapag inaanyayahan ka ni Jesus, may gagawin siyang mabuting bagay. Na ano po yung invitasyon ng Jesus ngayon nga ba? Magsisi ka.
nanumaning kamal yan. At pota magsisi ka, may gagawing mabuti ang Diyos sa buhay natin. Manwala kayo po kanta. Manwala tamo po kanta. So, repent. Pangalawa po, believe. Kaya kung minsan meron akong nabanggit kanina, praying is not about asking. It is about believing that God provides. Di po ba, no? Ang isang panalangin na hindi lang paglapit sa Diyos sa pamagitan ng salita, kundi paniniwalang ang Diyos ay magbibigay. Yun po yung believe. Kaya dito, sabi niya, para maranasan natin ang presence ni Lord, sabi niya dun sa verse 15, paniwalaan ninyo ang magandang balita. Yun pala yung sikreto. Para dalhin tayo sa buhay into order. Dalhin tayo sa buhay na sa kabila, hindi para mamuhay pretending to be holy, kundi accepting that God create us heart with holiness. Hindi po ba? Hindi pretending na maging, ay, mahayap ko kasi Methodist ako, si Kristiyano, kaya pumanta. Nune, magmanifest siya, kingkiyakang biye, itang holiness. Kaya believe sa mabuting balita. Kaya dito po, it signifies the essential teachings about Jesus. Ito po yung binabanggit ko pong yan, yung nakikita ninyo, ang meaning po ng gospel o good news signifies the essential teachings about Jesus Christ, the kingdom of God and salvation. Yun po yung good news. Kaya po, sa ating pagbubulay ngayon, sa ating pagsamasamang pananambahan, at sa ating pagsamasamang pagninilay-nilay sa panahon ng Kwaresma, ito po ang ating gagawin. If you want to get things in order, repent and believe in the good news. Sama-sama po nating dalhin ang ating sarili sa tulong ng Diyos doon sa kaayusan ng buhay by experiencing a moment of grace. Tandaan tala po, Denny. Magpakatatag tayo sa testing and in times of testing. At ang pangatlo, let us enjoy and recognize the presence of God in our lives. God bless po kaya katamungan. Pagpalain po tayo ng Diyos.
tunay nga, O Diyos, na ang araw na ito ay napakalaking biyaya sa aming lahat. Sapagkat sa mga pagkakataon na tulad nito ay binibigyan mo kami ng masaganang biyaya upang kami ay mapalapit muli sa iyo. Ginagamit mo ang ganitong panahon upang magbulay-bulay ng mas malalim sa iyong mga salita. At sa pamamagitan ng mensahe ng buhay, na ipahayag sa amin ang iyong napakalaking biyaya, na kung hindi po dahil doon, O Lord, mananatiling magulo ang aming buhay. Mananatiling wala sa ayos. Mananatiling walang direksyon. Subalit dahil sa iyong pag-ibig, dahil sa iyong pagkilos, sa iyong mga ginawa, nakamtan namin ang isang napakalaking biyaya sa buhay namin. Ginamit mo ang bautismo, ginamit mo, Panginoon, ang kilos ng banal na Espiritu upang lalo naming makilala at maranasan ang kabutihang ito. Gayon din nagpapasalamat kami sapagat sa panahon ng mga pagsubok at mga tukso na dumarating sa aming buhay, nananatili ang iyong biyaya sa amin. Naamin namin, Lord, na kung hindi po dahil sa iyo, hindi namin kayang mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Hindi namin kayang maakamtan ang anumang lakas, sapagat sinasabi ng banal na kasulatan, hindi tao ang aming kalaban, kundi mga espiritual ng kadiliman na gumagala sa sanlibutan ito. Paano namin lalabanan ang mga ito, Panginoon, gayong kami ay tao? Subalit, Lord, ang iyong kapangyarihan na sumasa amin dahil sa masaganang biyaya mo ay nananalaytay upang sa bawat pagharap namin sa unos ng buhay ay lagi kang nariyan dahil ipinangako mong hindi mo kami iiwan ni pababayaan mo. At higit sa lahat, O Diyos, ang iyong presensya na hindi mo hinayaang ipadama lang sa amin, bisitahin lang kami, kundi Lord, pinanakanan mo at nais mong manatili sa aming buhay. Walang anumang bagay na pwede naming gawin upang ang lahat ng ito'y mapa sa amin. Kundi, Panginoon, ginawa mo ang lahat ng ito sa amin sapagkat gayon ang laki ng pagmamahal mo. Bagamat hindi kami karapat-dapat. At bunga nito, Panginoon, inayos mo at patuloy na inaayos ang aming buhay upang sa ganon, Lord, lalo naming maranasan ang napakagandang layunin mo kung bakit mo nilikha ang sangkatauhan. Hindi para maghirap, hindi para makaranas ng anumang mga mapapangit na pangyayari sa kanyang buhay, kundi Lord, nais mong maranasan ang isang kaharian na kung saan yan ang nais mo, that thy will be done on earth as it is in heaven. At salamat, Panginoon, na bagamat kami nandito sa lupa, ay nararanasan namin kung ano ang larawan ng nasa iyong kaharian. Na sa kabila ng mga pagsubok at suliranin na aming kinakaharap ay nananatili kaming maligaya, nananatili kaming mapayapa sapagkat Lord, ikaw ang kasama namin. Kaya ang amin pong dalangin, Panginoon, tulungan mo kami, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, makamtanawa namin, Panginoon, ang
tunay na kahulugan ng mensahe ng buhay ngayon sa amin upang mangyari ang binanggit po ninyong malapit na sa inyo ang kaharian. Panginoon, hayaan mong sa amin pong pagsamba ngayon hanggang sa aming paghiwa-hiwalay ay maranasan namin ang mensaheng ito na dadalhin namin sa aming buhay, sa aming mga tahanan at pamilya upang sila man, Panginoon, ay makakita ng pagbabago na tunay nga nakatagpo ka namin at ang kapangyarihan ng iyong salita ay kumikilos sa amin. Salamat sa iyong kabutihan at sa iyong biyaya sa amin pong lahat. Salamat, Lord, sa patuloy mong pagpapatawad at paglilinis ng aming mga kasalanan. At higit sa lahat, Panginoon, sa pagpapabanal, sa pamamagitan ng pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Kinikilala naming hindi namin magagawa o wala kaming magagawa upang maranasan ang lahat ng ito, kundi tanging ikaw lamang. Kaya hayaan mo, Lord, na ang iyong Espiritu ay kumilos po sa aming lahat. Upang sa ganon, Panginoon, katulad ng iglesyang ito'y lalong magliwanag. At ang mga taong nasa kadiliman, namumuhay sa kadiliman, lumalakad sa kadiliman, sa pamamagitan ng iyong mga anak, sa pamamagitan ng iglesyang ito'y matanglawan at makakita, Panginoon, ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Pagpalain mo ang iyong mga manggagawa, pagpalain mo, Lord, ang iyong mga leaders na itinalaga sa lugar na ito. At ang lahat, Panginoon, mula sa mga kalalakihan at kababaihan hanggang sa mga batang maliliit, O Diyos, Lord, hayaan mong ang layunin mo sa iglesyang ito'y matupad sa pamamagitan nila. Upang sa ganoon, lalong lumawak ang iyong ministeryo ng iyong iglesia, ng iyong kapangyarihan, upang sa ganoon maraming mga tao ang makaranas ng iyong pag-ibig. Pagpalain mo ang aking mga kapatid na nagsilapit. Marami sa kanila'y nagpapasalamat dahil sa iyong kagandahang loob. May mga panalangin silang inyo pong tinugon, ipinagkaloob. Maaring, Panginoon, hindi nila inaasahan, subalit alam mong kailangan nila, inyo po itong ipinagkaloob sa kanila. Maaring ang iba sa kanila nagdiriwang ng kaarawan o anibersaryo ng kasal. Pinagpapasalamat namin ang kanitong pangyayari sa aming buhay sapagkat ito'y kapahayagan pa rin ng inyong kagandahang loob at biyaya. At maring may mga dumudulog sa inyo ngayon, Panginoon, sapagkat mayroon silang mga sakit o karamdaman. May mga kinakaharap silang mga pagsubok sa buhay o mga problema sa kanilang mga pamilya at mahal sa buhay. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong mahabang kamay, ang inyong mapagpahalang kapangyarihan na kumikilos ang siyang maranasan ng aking mga kapatid. Upang sa ganon, anumang pagsubok na ito, gaya ng mensaheng aming narinig, mayroon kaming karanasan na maaari naming ipagpatotoo sapagkat ikaw ay naging mabuti sa amin. Muli, maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. At ngayon, tanggapin natin ang masaganang biyaya at habag ng ating Amang nasa langit.
ang pag-ibig at pagliligtas na ating Panginoong Hesukristo, ang kapayapaan, kaaliwan at pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen. Go now in peace.